Ano kaya ang nakain ni Davao City Mayor Baste Duterte at bigla na lang siyang bumait? Nawala yung kanyang pagkasiga, yung kanyang pormahan tuwing meron silang prayer rally. Ay kabaligtaran po ngayon sa ipinakita niya dito sa video na to. Panoorin po muna natin. Kasi kung ako lang yun, I do not know kung I do not know sa tatay ko, I do not know sa kanila. I just want this to end. I just want to unit team mas maganda sana. Nandyan pa yung unit team. But wala eh. Let's see. We will always, choose peace over conflict. If it's para sa lahat natin, para sa buong bansa. Ayan, hindi ba napakaganda ng mensahe ni Baste Duterte para sa lahat? Gusto niya na bumalik ang unity team para daw sa kapakanan ng buong bansa. Although sinabi niya na ewan niya sa tatay niya at sa iba, pero kung para sa kanya rin lang, gusto niyang matapos na itong gulong ito. Pero teka muna, sino ba ang nag-umpisa ng gulo? Definitely, hindi po sa kampo ni President Bongbong Marcos nagsimula ang gulo. Sa kampo po ni ex-President Duterte, nagsimula ang lahat. Ilang beses nagrally ang kampo ni Duterte, ilang beses silang nagpakawala ng mga pagmumura, ng pag-iinsulto, ng panglalait, at ng pangbabalahura sa katauhan ni President Bongbong Marcos. May narinig ba tayo kay President Bongbong Marcos na siya ay nag-retaliate? Oo, meron. Minsan, isang beses lang nung sinabi niya yung tungkol sa nagtitake si Duterte ng fentanyl. Pagkatapos noon, pinabayaan na lang niya kung ano ang sabihin at ipahayag nitong kampo ni Duterte sa kanilang mga morali. Kung tutuusin talaga, maganda sana kung nandyan pa ang unity team. Kung nandyan ang unity team. Dahil dyan po nagsimula ang lahat. Maganda po ang simula ng unity team ni Bongbong Marcos at ni Sara Duterte. Mula pa nung kampanya hanggang sa sila ay nagwagi. Pero kung papansinin natin, umpisa pa lang ng kampanya, bumanat na kagad si ex-President Duterte. Nung sinabi niya na merong isang presidentiable na nagko-cocaine. Nung sinabi niya na weak leader si Bongbong Marcos. Doon pa lang, personal ko to, nakatunog na kagad ako. The mere fact na hindi inendorso ni Duterte si Bongbong Marcos nung election time, that says it all. Hindi niya pwedeng sabihin kasi ang dahilan ni Duterte ay marami siyang kaibigan sa politika at ayaw niyang may masasaktan ang damdamin. Pero napakababaw naman na dahilan nun. Samantalang lahat ng presidente tuwing merong eleksyon ay meron po silang sariling ini-endorso. Pagdating kay Bongbong Marcos, walang endorso galing kay Duterte. Diyan na nagsimulang magduda ang mga Marcos loyalist. Actually ako, doon pa lang, pinagdudahan ko na ang intensyon ni Duterte. At hindi ako nagkamali. So, fast forward tayo. 2 years after na manalo si President Bongbong Marcos, ano ang ginagawa ng kampo ni Duterte? Lahat ng paraan ginagawa nila, pinaplano nila, para pabagsakin si President Bongbong Marcos para iupo si Sara Duterte. Sa kung ilang beses nilang minura-mura at nilait-lait at binalahura si President Bongbong Marcos, isang beses lang tayo nakarinig na rumesbak si PBBM. At yun nga ay nung sinabi niyang gumagamit si ex-president ng fentanyl. Hindi nga ba at meron pa silang Marcos Alis Dyan movement ngayon? At nababasa ko, may taning pa sila hanggang June 30 na lang daw at mapapatalsik nila si President Bongbong Marcos sa pwesto. Ayan naman ay isang napakalaking kalokohan. Hindi po mangyayari yan. Dahil kung sila ay magtatagumpay na patalsikin si Bongbong Marcos, dapat no mga una, pangalawa pa lang na kanilang rally, nagawa na nila yan. Pang-ilan na ba na rally ngayon? Lahat na nga ginagawa nila, di ba? Lahat ng pagpaplano para maalis si Bongbong Marcos. Meron pa sila mga kuplat,
meron pang mga oust Marcos, meron pang Marcos alis dyan. Kaya nakakaduda itong pahayag ni Basti Duterte na gusto niya to give peace a chance. Actually, apakaganda sana eh. Kung ako lang din, para sa akin, bibigyan ko talaga ng chance. Sino ba ang ayaw na tayo ay magkabati-bati, na tayo ay magkaisa, na bumalik ang unity? Kaya lang, the damage has been done. Sobra po ang ginawa nila sa ating Presidenteng Bongbong Marcos. At yan po ay hindi makakalimutan, lalo na ng mga Marcos loyalists. Gusto ni Baste manumbalik ang unity. Sino ba ang sumira sa unity? Alangan naman tong kampo ni President Bongbong Marcos. So kung hindi nanggaling sa kampo ni President Bongbong Marcos na masira ang unity, yan po ay galing sa kabilang kampo, sa grupo ni ex-President Duterte. Naisip ko tuloy, kung hindi kaya dumating yung 2 batalyon ng SAF sa Davao City, ay babaliktad itong si Basti Duterte? Dahil nung pinapanood ko yung video, parang napakaamong tupa ni Mayor Baste. Kabaliktaran nung ipinakita niyang nag-iinit umaapoy na isang Basti Duterte nung pinapanawagan niya na mag-resign si Pangulong Bongbong Marcos. So natakot kaya itong kampo ni Duterte sa pagdating ng 2 batalyon ng SAF sa Davao? Dahil hindi po mawawala sa isip natin na ang Davao ay kontrolado ng mga Duterte. Kahit ang kapulisan ng Davao, kontrolado nila. Kaya nga na-relieve sa kanila mga posisyon yung may mga 40 police officers sa pagdating ng Special Action Forces sa Davao. Dahil sa pagdating ng 2 batalyon na to, hindi kakayanin ng mga Duterte na hawakan sa liig itong mga SAF members na to. At pagdating nga ng mga SAF dyan sa Davao, mas malamang na malapit na rin mahuli itong si Kibuloy. At sinasabi din na tutulong itong SAF oras na lumabas yung arrest warrant ng ICC para kay Rodrigo Duterte. So ito kaya ang dahilan kaya biglang bumait si Basti Duterte at siya ngayon ay nananawagan na magkaayos ang lahat to end this conflict na sila naman ang nagpasimula. Napakagandang isipin na manumbalik ang unity, na magkaisa muli. Kaya lang, iisipin natin, paanong babalik ang unity kung ang ating presidente at ang karamihan ng Pilipino ay mas pumapabor na tayo ay makipag-alyansa sa Amerika. Samantalang yung grupo ni VP Sara ay mas nakakiling sa China. So doon pa lang, conflict na. At paano tayo basta-basta maniniwala kay Basti Duterte sa kanyang ipinahayag? Hindi kaya ngayon, yan ang kanyang sentimiento na gusto niyang matapos na itong gulong ito at manumbalik ang unity para sa mga Pilipino, para sa buong bansa. Pero hindi kaya after a few days ay bumaliktad ulit siya at marinig na naman natin na minumura niya rin at pinananawagan na bumaba na si President Bongbong Marcos. Style yan ni former President Duterte na paiba-iba ng sinasabi. Unless iba talaga itong si Baste kaysa dun sa tatay niya. Dahil sinabi nga ni Baste para sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang desisyon ng tatay niya at ng iba. Pero kung siya din lang ang tatanungin, gusto niya is to give peace a chance. Sino ba ang ayaw ng katahimikan? Sino ba ang ayaw na magbuklod-buklod tayong muli? Sino ba ang ayaw na sama-sama tayong babangon? Kaya lang sa ginawa ng mga Duterte, parang napakahirap ng magtiwala. Basahin ko po ang sentimiento ng mga Marcos loyalist at ng mga netizens. Sabi po ng isang Giuseppe Salvador, after all what has been said and done, after all those indecent and oral defamations, mudslinging towards a humble, hard-working president elected by more than 31 million voters, do you think Marcos loyalists will just let it pass by like a wind? If PBBM would choose to forgive and forget, I think his trust and loyalists' trusts won't be the same again. Totoo po yan. Kilala po natin si President Bongbong Marcos. Maaaring siya ay magpatawad.
Pero maibabalik pa kaya yung tiwala? At yan din po ang sentimiento natin mga Marcos loyalists. Dahil tayo gusto natin ng katahimikan. Because after all, si Bongbong Marcos ang presidente. Doon pa lang panalo na tayo. Kaya lang yung tiwala. Paano maibabalik ng mga Duterte ang tiwala ng taong bayan sa kanila? At lalo na at may record ang matandang Duterte na paiba-iba ng kanyang mga sinasabi. Hindi kaya magkaganto rin si Baste na ngayon nananawagan siya ng peace, tapos bukas pag nag-rally sila, mananawagan na naman siya ng PBBM resign? Sabi naman ni Yayi, bakit di niya sabihan ang tatay niya? Ha ha ha. Although sinabi na nga po ni Baste na hindi niya alam kung ano ang magiging desisyon ng kanyang ama, pero kung para sa kanya din lang, mas gusto niyang manumbalik ang kapayapaan. Pero kahit na magpahayag ngayon si Rodrigo Duterte na pabor siya at gusto niya tong sinabi ni Baste Duterte, maniniwala ba tayo ulit? Samantalang alam po natin na pabago-bago ng isipan itong si ex-president. Sabi naman ni Maris Corpus, kayo nagsimula ng paninira. Nung di kayo nagtagumpay, sasabihin mo ngayon, Baste, sana may unity team pa. Natauhan na kaming mga loyalists. Wala ng unity team. Kayo ang sumira sa unity team. Dahil kung tatandaan nyo po, mga a few episodes back, ako umaasa pa rin na magiging maayos ang unity team. Pero nung napansin ko na wala namang effort galing kay VP Sara na patigilin niya ang kanyang pamilya sa pagbumura sa ating presidente, doon ko na naisip na talagang wala na ang unity. At syempre, porque sila ay pro-China, mas gusto nila na tayo ay magpa-under sa mga komunista, mas nakararaming Pilipino ang mas gustong tayo ay makipag-alyansa sa Amerika. Dahil mas gugustuhin na po natin ang makipagkaibigan sa mga Amerikano kesa naman sa komunistang China. Sabi ni Aaron, sabi nga nila nasa huli ang pagsisisi. Nasaktan na ang mga Marcos at ang mga supporters at loyalists. Pareho naman kami ng sentimiento ni Absalon nung sinabi niya na wala ang pagkasiga pagdating ng 2 batalyon ng PNP SAF sa Davao. Although meron din naman na umaayon. Sabi ni Elsie, good idea, Sir Mayor Baste Duterte. Galing naman kay Ed Tam, kayo lang naman ang sumisira, pati si VP Sara na dadamay sa kagagawan ng tatay mo. Sabi naman ni Eduardo, checkmate na kasi kayo, kaya ayaw na ninyo humiwalay sa unity team. Kitang-kita naman, di ba? Hindi nga kayo makapagrally sa mga lugar na gusto nyo dahil ayaw ng mga tao. At paghuli galing kay Angie, huwag ka na umasa, Mayor Baste, na may unity team pa na magaganap. Kasi sa simula, kayo din ang papa mo ang sumira sa tiwala ng mga mamamayang Pilipino at nadadamay sa pagkasira ang kapatid mong si VP Sara. Kaya di nyo masisisi ang mga tao. Accept the fact na wala ng pulso ang unity team. So, isa din kaya yun sa ikinatatakot ni Baste na makaapekto sa kandidatura ni Sara Duterte ang ginawa nilang paninira kay President Bongbong Marcos. Dahil sa totoo lang po, tagilid po si VP Sara sa pagkapresidente sa 2028. Tanggapin man nila yan o hindi. Kahit na ipagpilitan ng ibang DDS na kung hindi daw dahil sa mga Duterte, hindi daw mananalo si Bongbong Marcos. Na alam naman po natin ang totoo. Kung wala po ang mga Marcos loyalist, hindi po makakaupo si Duterte sa pagkapresidente. And that is a fact. Kahit natanungin nyo ang best friend niyang si Senator Amy Marcos. So ano sa tingin nyo? If only for peace, dapat bang tanggapin ni President Bongbong Marcos ang panawagan ni Baste Duterte to give peace a chance? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.